God is good. all the time. All the time. God is good. Alakpakan natin ang Panginoon. Ilang beses na nating naririnig o narinig itong pagbasa tungkol sa isang nagrereklamong tao dahil mas una silang nagtrabaho at nagtiis sila. Ang pamagat nitong talinghagang ito ay yung tenant o yung may-ari ng lupa na mapagbigay, generous tenant. Alam ninyo, mga kapatid, kung mapapansin natin sa pagbasa, ang tinutukoy talaga dito ay ang Diyos, ang generosity of God, ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagiging patas sa isa't isa, sa ating lahat. Minsan kasi tinitignan natin ang Diyos na isang makatarungang Diyos. Anong ibig sabihin ng katarungan? Ibig sabihin, ibibigay sa iyo ang nararapat sa iyo. Yung sa akin, yung karapatan ko. Minsan, ganyan ang tingin natin sa Diyos. Ang aking karapatan. Pero, mga minamahal na kapatid, ano nga ang ibig sabihin ng katarungan sa Biblia? Ang katarungan sa Biblia, hindi yung karapatan mo, kundi ang relasyon ng Diyos sa iyo. Ikaw ay anak ng Diyos. Natural na bigyan ka ng Panginoon. Kalikasan niya ang magbigay, sapagkat kalikasan niya ang magmahal. Kaya nga sabing ganon, ang karapatan o ang justice ng Diyos ay right relationship. Yung katarungan ng Diyos ay tamang relasyon sa atin. At ang ating relasyon sa ating kapwa ay tamang relasyon, right relationship. Hindi karapatan, kundi ang kanyang pagiging ama, ang kanyang pagiging Diyos ay pagbibigay. Ang kanyang pagiging Diyos ay pagmamahal. Ang kanyang pagbibigay ay kanyang pagmamahal na galing sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Yun po yun. Kaya kung mapapansin mo sa pagbasa, mga minamahal na kapatid, lahat ng oras lumabas siya. Gusto niyang pagbigyan ang mga tao. Hindi niya sinasabing, ay, lugi ako dito sa taong ito, siya ay magtatrabaho ng alas 9. Ay, lugi ako dito, siya ay magtatrabaho ng alas 12. Ay, lugi ako dito, siya ay magtatrabaho, kaya ito na lang ang kanyang sweldo. Minsan ganyan tayo tumingin. Kaya nga sabi sa pagbasa, hindi mo talaga maunawaan ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay batay sa kanyang pag-ibig, batay sa kanyang pagmamahal sa tao. Kaya nga ang problema dito, mga
minamahal na kapatid, dito sa pagbasa, nung nagsimula ng mag-compare, magkumpara yung taong nauna. Sabi niyang ganon, bakit ito lang ang tinanggap namin? Samantalang yun ay nagsimula ng alas 9, nagsimula ng alas 12, nagsimula ng alas 5, pareho pa din ang aming tinanggap. Yan, pag nagsimula ka ng magkumpara, diyan na nagkakaroon ng problema, yung magko-compare ka na sa iba. Kaya kung titignan mo ang katabi mo ngayon, kumpara mo yung sarili mo, tignan mo, mas maputi ka ba sa katabi mo? Mas gwapo ka ba? Mas maganda ka ba sa katabi mo? Mas mayaman ka ba? Nagsisimula ka ng maging insecure. Ang tawag dyan ay insecurity. Naintindihan niyo po ba? Bakit ka na-insecure? Yun ang isang problema ng tao. Pero hindi yan problema ng Diyos. Kasi ang Diyos ay pantay-pantay. Ang Diyos siya ay nagbibigay batay sa ating mga pangangailangan. Hindi po ba? Kaya sabi niya, hindi mo ako mauunawaan. Yan ang sa unang pagbasa. Hindi mo mauunawaan ako. Yan ang sabi ng Panginoon. Sapagkat ganito ang aking kalikasan. Pag tayo ay nag-isip na ng mas magaling tayo sa iba, mas maganda tayo, mas gwapo, mas mayaman, mas nakalalamang, dapat ang tawag doon ay exclusivity. Ibig sabihin niyan ay mas ako, may kakaibang tingin ako sa aking sarili. Exclusive ako. Kaya kailangan ko ng tratong espesyal, kailangan ko na ako ay tratuhin na mas maganda kisa sa iba. Yan ang tinatawag na exclusivity. Pero God is inclusive, hindi exclusive. Ano ibig sabihin ng inclusive? Lahat anak niya. Lahat sa Kanya ay pantay-pantay tayo. Pero kung mas nangangailangan ang isang tao, mas binibigyan ng Panginoon ng pabor ang mga taong kaawa-awa. Katulad nung yung nakapako sa krus na katabi niya, sinabi lang ng magnanakaw na yon, Panginoon, patawarin mo ako at isama mo rin ako ngayon sa iyong kaharian. Ang sabi niya, sumagot ang Panginoon, ngayon din isinasama kita sa aking kaharian. Siguro kung nandoon ka, isa ka sa magnanakaw o hindi magnanakaw, sasabihin mo, bakit niligtas niya yon? Ang dali-dali naman. Pupunta kagad sa kalangitan. Di ba? Kakaiba siya eh. Di ba? Kakaiba ang Diyos. Mawain. Mahabagin. Kaya kapag ikaw ay nagsiselos sa ibang tao, naiinggit sa ibang tao, hindi problema ng Diyos yan eh. Problema mo yan sa iyong sarili. Alam mo nang napakabait ng Diyos.
Alam mo nang napakabuti ng Diyos. Maliit ka pa, tinutulungan ka na niyan. Hanggang sa lumaki ka, nandiyan dyan ang Panginoon. Minsan lang di natin ma-realize yung napakabait. Hindi natin maintindihan na indifferent tayo. Hindi natin makita ang kabutihan ng Panginoon. Nalala ko sa amin may isang trabahador, mga minamahal na kapatid. Nagre-reklamo siya kasi pinaris ko yung kanilang sweldo. Medyo matagal-tagal na siya sa amin. Pero naawa ako kasi nagdagdag ako ng trabahador sa amin. Siya ang security guard namin, siya ay naglilinis doon sa bahay ampunan. Nagreklamo siya. Sabi niya gano'n, bakit gano'n? Pareho kami. Samantalang, bago ko lang yan. Ako, matagal-tagal na ako dito. Sabi ko, hindi ba nakikita yung sitwasyon mo? Binigyan kita ng kwarto, may bahay ka dyan, nag-aaral ang anak mo, sa eskwelahan na ito, kumakain ka dito, pag nauhospital kayo, ang bahay ampunan pa rin ang gumagastos. Bakit nagseselos ka sa taong ito? Hindi mo ba nakikita yung ginagawa sa'yo? Yun yung problema. Hindi mo nakikita yung kabutihan ng Panginoon. Hindi natin nakikita yung kabutihan ng Diyos. Ng Diyos ay napakabait. Diba? Siguro anong dahilan kung bakit hindi natin nakikita ang kabutihan ng Diyos? Siguro nga dahil kasi yung insecurity mo, nakatingin ka doon sa ibang mga tao. Kaya makita mo yung compound ninyo. Diba? Imbis na magmahalan kayong magpipinsan, magbigayan kayo, bakit galit ka sa isang pinsan mo? Bakit ka galit doon sa isang pamilya na kamag-anak mo? Hindi ka ba natutuwa sapagkat ang Diyos ay pinagpapala sila? Bakit kapag nauungusan ka, nalalampasan ka, ay nalulungkot ka? Yan yung maling ugali natin. Yun yung sinasabi dito eh. Ang sino mang inggitero ay ambisyoso. Ang sino mang ambisyoso ay hindi magiging masaya sa kanyang buhay. Yun po yung katotohanan. Yun ang sinabi sa amin ng aming pare. Sabing ganon, nung superior namin, kapag ambisyoso ka, malungkot ka. Kapag iba ang tingin mo sa iyong sarili, halimbawa, ikaw ay boss, ang tingin mo sa sarili mo, mataas ka, magaling ka, at nagagalit ka kapag pinangungunahan ka ng iba, at ikaw ay galit na galit ka at nagseselos ka, ikaw ay naiinggit. Ang tanong, bakit ka naiinggit? Bakit ka may insecurity? Hindi ba matalino ka? Hindi ba nandiyan ka sa posisyon na yan? Bakit kinaiinggitan mo pa ang mas mababa sa iyo? Yan nga yung tinatawag na exclusivity. No? Exclusive ang tingin mo sa iyong sarili. At ang taong ang tingin sa kanyang sarili ay mas mataas kisa sa iba, napakalaki ng kanyang insecurity, kailanman hindi magiging masaya sa kanyang buhay. Yun po yung gustong sabihin ng pagbasa. And then, isa pa ritong dapat natin pagnilayan, yung expectation. Ano ba yung inaasahan mo? Di ba sinabi naman, nag-uusap sila, babayaran kita ng parehong halaga pang isang araw,
na sweldo. Bakit bandang huli, ano yung inaasahan niya? Inaasahan niya mas malaki ang kanyang sweldo. Yun yung expectation. Kapag ang expectation mo sa Panginoon ay sobra-sobra, hindi ka magiging masaya. Sapagkat hindi maibibigay ng Diyos. Kapos siya sa katakawan ng tao. Makita mo, dito sa daigdig na ito, libo-libong ektarya, pagmamay-ari ng ilang tao dito sa Pilipinas, kung makukuha niya lahat ng lupa sa daigdig, kukunin niya. Kung makukuha niya lahat ng pera, kukunin niya. Kaya ang taong mapaghangad, umaasa ng sobra, hindi kaya ng Diyos ang iyong hinihingi. Sapagkat ang kaya niyang ibigay, binigay niya na. Ano yung binigay na ng Diyos sa atin? Yung pinaka malaki ng ibinigay sa atin, ang kaligtasan, ang buhay ng kanyang anak. Wala na siyang maibibigay na sobra pa sa iyo. Pero kung ang inaasahan mo sa Diyos ay sobra-sobra, di na yan maibibigay ng Diyos. At pag kinuha mo ang sobra-sobra, ipapahamak mo na ang sarili mo at ipapahamak mo na ang ibang tao pag sobra-sobra na. Yun po yung gustong sabihin dito, yung expectation mo. Ano ba talaga ang aking inaasahan? Inaasahan ko, ako ay magiging mas magaling dyan. Ang inaasahan ko, mas mayaman ako dyan. Ang inaasahan ko, mas gwapo ako dyan. Ang inaasahan ko, mas maputi ako dyan. Naalala ko yung sa naming kapitbahay. Maputi na siya. Nagpaputi pa na nagpaputi. Naku po, nung isang araw, nakita namin, tinubuan siya ng parang mga pigsa. Dahil kung ano-ano ang kanyang ipinahid sa kanyang mukha. Nagkaroon siya ng allergy, nagkabukol-bukol ang kanyang mukha. Pinipilit niya ang kanyang balat, ang kanyang mukha ay pumuti ng pumuti. Wala nang may bibigay ang iyong balat ng kaputian. Kung talagang negro ka, negro ka. Kung talagang yan ang kagandahan mo, hanggang dyan na lang ang kagandahan mo. Huwag mong pilitin. Di ba? Yun po. Kapag ikaw ay labis na humingi sa Panginoon, kapritsyo na yan. Ano ba yung magagawa mo? Di ba? Improve ang iyong buhay. Ano pa yung pwedeng magawa? Iwasan mo ang mga bisyo. Di ba? Ano pang iyong magagawa? So, magtipid. Hindi yung kapritsyo ang nasa iyo. Isa pa, sabing ganon, yung tao na mapapansin natin sa pagbasa dito, yung may-ari ng lupa, kung mapapansin mo, yung kanyang kalooban, napakabuti. Di ba? Hinahangad niya yung kabutihan sa iba. May kita mo, miski alas 5 na, kinuha niya pa rin yung trabahador, miski alas 12 na, kinuha niya pa rin yung trabahador, alas 9 na, kinuha. Ang sinasabi ng Panginoon, ganito ako. Yung magnanimity,
of soul. Yung kabaitan ng kaluluwa ng tao. Meron ba tayo nun? Yung mabait yung ayong pagkatao? O malupit ang iyong pagkatao? Di ba? O swapang magnanakaw ang iyong pagkatao? O yung pagkatao mo ay taong mapagmaliit, taong pagsasamantalahan ang iba, taong aapihin ang iba. Ikaw pangit ka. Di ba? Meron mga taong ganun. Negro yan. Meron mga taong ganun na, yan, mahirap lang yan. Alam mo, merong isang mayaman, sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Ang bait-bait sa akin kasi pari ako. Sabi ko, ang bait ng taong ito ha. Presidente siya kasi ng PDIZ. Lahat ng bangko sa Pilipinas ay ano siya, ginagalang siya, president siya. Ang bait-bait niya sa akin. Pero nung makita ko, nung tinatrato niya yung crew ng Chowking, nung sinabihan niyang hindi sila magkaintindihan, lumayas ka sa harapan ko. Apakabobo mo. Meron mga taong ganun, mapagmaliit. Kaya kung mapapansin mo dito, yung taong iyon, ano yung sinabi niya? Sinabi niya, ito mga taong ito ay ganito lang oras ng trabaho, bibigyan mo ng ganyan. Mapagmaliit, mapagmataas, mapang-api. Walang kabutihan ang kanyang kaluluwa. Ang taong walang kabutihan sa puso kailanman ay hindi pinagpapala ng Diyos. Ang taong hindi mabuti sa kanyang kapwa kailanman, sabi ng Panginoon, ay hindi makakarating sa buhay na walang hanggan. Kaya, yung kakaibang tingin, problema yan. Minsan galit tayo sa ibang tao, hindi natin alam bakit galit tayo. Diba? Dahil ka ba'y nakapag-aral? Dahil ka ba ay mas maganda sa kanya? Wala kang pasensya sa mga mahihirap? Sabi nga daw dapat makita natin, tayong mga Katoliko, mga Kristiyano, nang ibig sabihin ng poor. Ang mahirap, alam ninyo mga kapatid, huwag na may kasasama ng kalooban natin, kung tayo ay mga dukha, minsan iba-iba yung mga dukha talaga. Pag dukha, huwag mong isipin na poor lang yan sa material. Di ba? Katulad yung pumupunta dito. Ang isipin mo, kaya hindi siya makapagtrabaho kasi mahina din yung isip niya, mahina din yung diskarte niya, mahina din yung values niya, maliit ang tingin niya sa kanyang sarili, walang tumatanggap sa kanya. Di ba? Yun ang ibig sabihin ng poor. Hindi ibig sabihin ng poor, materially, wala siya. Wala siyang material. Hindi ibig sabihin ng poor, pagpasensyahan mo pati isip niya. Ganyan siya mag-isip. Ibig sabihin ng poor, kulang siya sa diskarte. Ibig sabihin ng poor, kasi lumaki siya sa ganyang pamilya. Panay depression ang kanyang pinagdaanan. Ikaw ang swerte-swerte mo. Lumaki ka sa pamilya na maayos. May trabaho palagi. Ang iyong magulang, may lupain ang iyong mga lolo at lola. May kabuhayan sila. Pero itong taong ito, mga tao sa kapaligiran natin, kaya ganyan magdamit yan. Dadalawa lang ang damit. Iisa ang damit. Kaya ganyan ang kutis niyan. Kasi
Walang pambiling sabon, walang pambiling lotion. Meron pa yung mga overreaction. Alam niya nang mabaho yung katabi niya. Gagano pa. Nakakita ng balakubak. Ngii! Pumunta ka sa Europe, panay balakubak ang tao. Pero tayo mga Pilipino, overreaction, mapangmaliit, mapambuli. Makakita tayo ng pananamit. Minsan, hindi maayos, mapangmaliit tayo. Ang sabi ng Panginoon, walang makapapasok sa kalangitan, sa aking kaharian, na mga taong ganito. Kaya nga sabi niya, kaya't ang nauhuli ay mauuna at ang mga nauuna ay mauhuli. O sabihin mo, unfair na naman si Lord dyan. Ako ang una palagi, tapos ako pala ang huli. Di ba? Tapos yung nahuhuling yun, siya pala ang una. O sabihin mo, unfair. Ayun na, hindi mo nga maintindihan ng Diyos. Hindi mo maintindihan ng Diyos. Pero itong sinasabi niya. Tandaan lang natin, God is generous, mapagbigay siya kahit kanino, sa'yo lalo, na ikaw na may pera, na ikaw may kakayanan, binibigyan ka niya. Dapat maging generous ka rin sa iba. Huwag kang exclusive masyado, na ang tingin mo sa sarili mo ay mas mataas sa iba. At huwag kang mapang-api sa iyong kapwa-tao. Ito ang mensahe niya ngayong araw na ito. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magbago ka na sa pagtrato ng iba, huwag kang mapanliit. Ha? Maging mabuti kang tao. And very generous. Be generous. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon, sa katahimikan ng ating mga puso, hilingin naman natin ang ating gustong hilingin sa Panginoon. Tandaan natin, ang Diyos ay mabait, mapagbigay. Ano man ang hilingin natin, tiyak ibibigay niya sa atin kung ito ay galing sa ating kalooban at pagpapakumbaba. Awitin natin ang alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Itaas natin ating mga kamay. Alam kong diringgin ng Diyos ang samong ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samong ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Iham natin ang awitin. Panginoon, patawarin mo kami sa kagaspangan ng aming pag-uugali, sa aming pangmamaliit sa ibang mga taong may mabababang kalagayan sa buhay. Nagpapasalamat kami sapagkat
Kami binibigyan mo ng mga biyaya palagi. Hindi kami naghihirap. Hindi kami naghihikahos. Hindi kami isang kahig, isang tuka. Panginoon, salamat sa iyong kabutihan. Pero patawarin mo kami sa magagaspang na pag-uugali namin, sa aming inggit, sa aming kapwa-taong, sa aming insecurities. Marami kaming nakakaaway siguro, Panginoon, dahil kami mapangmaliit. Patawarin mo kami sa masamang pag-uugaling ito. Ang sinabi mo, ang tumitingin sa kanyang sarili na siya'y mas mataas, tumitingin sa kanyang sarili na mas nauuna siya at mas magaling, siya'y huling-huli sa iyong paningin, huling-huli sa kaharian. Panginoon, tulungan mo kaming magbago. Patawarin mo kami. At nandito kami, Panginoon, alam namin hindi kami karapat-dapat, pero humingi kami sa iyo. Nagpapakumbaba kami sa iyo. Tulungan mo kami. Bagamat may pag-uugali kaming masama, nagmamakaawa kami. Gusto naming ipakita sa iyo ang aming pagpapakumbaba na kami pala'y nangangailangan ng iyong tulong, na kami pala ay umaasa sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa realization na ito. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, ang kanilang mga problema. Tulungan mo ang mga pangarap namin para sa pamilya. At sana itong mga pangarap na ito ay hindi magdala sa amin sa kayabangan, magdala sa amin para mang-api ng ibang tao. Panginoon namin, nagpapakumbaba din kami para sa aming mga karamdaman, sa mga may sakit na aming ipinagdarasal. Tulungan mo kami, bigyan mo kami ng kagalingan, lalong-lalo na yung may mga malulubhang karamdaman. Hawakan mo sila, Panginoon, tunawin mo ng iyong kapangyarihan, ng iyong pag-ibig, ang mga karamdaman naming lahat. Salamat po, Panginoon, pinupuri ka namin. Alleluia, alleluia. Sabihin mo sa katabi mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus. Kung lalapit ka kay Jesus. Panginoon naming Diyos, salamat po, dininig mo kami sa kabila ng kami di karapat-dapat. Salamat po. Salamat po, kami nagpapakumbaba sa mga sumandaling ito. Salamat po, Panginoon. Alleluia, alleluia. Purihin natin ang Panginoon.